Sa inyo mga kapatid, magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong bayan ng Diyos, natitipon tayo ngayon para sa ikalawang gabi ng ating pagsisiyam sa ating mga simbang gabi. Ngayon ay ikatlong linggo rin ng panahon ng Adbyento, linggo ng kaligayahan, linggo ng paggagalak. Hilingin natin ang grasya at tulong ng Panginoon upang tayo ay manatiling hindi nagkukunwari, totoo sa ating sarili at may paninindigang maging tunay na Kristiyano.
upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at ating ihabilin ng ating sarili sa awa at pagmamahal ng ating Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lumay na mayaman. Sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagpupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang king kapuliran. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nagalis ng laman, kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa tanggapin ko ang aming kahilingan. Ikaw na nadulunglong sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon, yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem na ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. Sa At mula poong ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos, malulugod ang hinirang niyang lungsod. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang aking Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway, lubusan kayong pabanalinin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway, panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan.
hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Espiritu ng may kapal, nasa akin mo bang hatid ang mga dukha ng aral? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita, upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila muli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo na mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito ay nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa ikalawang araw ng ating pagsisimbang gabi
Gayon din po sa aking ang nabanggit, nasa ikatlong linggo na po tayo sa panahon ng Adbyento. Nakasindi na po ang pangatlong ilaw sa korona ng Adbyento. Ikatlong linggo sa banal at punong-puno na pag-asa na panahon na ito, na tinatawag din po natin ang linggong ito bilang linggo ng Gaudete, linggo ng kagalakan. Kaya po sa mga ilan na marahil ay magsisimba po bukas ng umaga hanggang hapon, makikita po ninyo kaming magsusuot ng kulay old rose or pink to signify that indeed Christmas is near. Such is the reason for us to be happy. Kung usapang kagalakan lang po, kagalakan, kasiyahan o kaligayahan, kapag bumabangga po ang mga salitang ito sa ating pag-iisip, siguro agad po nating masasabi na ang mga karanasan na ito ay maluwag sa damdamin. Kapag masaya, magaan sa kalooban. At kapag ang isang tao ay maligaya, masaya, may punong-puno ng kagalakan, ang taong ito ay laging nahahantong sa pagngiti o kaya sa pagtawa. Marahil, parte po ito ng pagpapakilala sa atin. Itong kaibigan kong ito, napakamasayahin itong taong ito. Itong kaibigan kong ito, kahit may problema, sige lang ang kanyang ngiti. Madami po tayong sukatan para masabi nating masaya ako. Masaya ako dahil nabunot po ako sa raffle nung Biyernes, nung Christmas party po namin. 10 taon ko pong hinintay na mabunot po ako sa office Christmas party. Kaya po, napakasaya ko. Masaya po ako dahil umuwi si nanay, umuwi si tatay, umuwi si ate o si kuya. At masaya ako dahil kumpleto kami ngayong Pasko. Masaya po ako dahil nakapasa po ako. Masaya po ako dahil nakayanan kong mag-ipon mula nung unang araw ng 2023 hanggang ngayon. Masaya po ako dahil nakakasimba na muli ako. Sana nga masaya po tayo na nakakasimba muli tayo. Masaya ako dahil ang daming mga kabataan na nagsisimba ngayon at sana hindi lang tuwing simbang gabi. Madami po tayong dahilan para sabihin nating masaya ako. Pero po sa linggong ito, binibigyan po tayo ng isang panibagong pananaw kung sino nga ba talaga ang isang taong maligaya. At nais ko pong balikan po natin ang narinig nating ebanghelyo. Balikan po natin ang kwento ni San Juan Bautista sa ating mabuting balita. Marahil, kilalang-kilala na siya nung panahon niya. Mantindi na po siguro yung mga binitawan niyang mga salita sa mga nakapalibot sa kanya, sa mga namumuno sa kanyang bayan. Marahil, para na talaga siyang tinitingala ng mga tao dahil naipakita niya yung mga kababalaghang mga bagay na nais makita ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya talagang dapat lang na maitanong siya ng mga isinugo sa kanya, ikaw ba yung Mesiyas na darating? Ikaw ba si Elias? O ikaw ba yung propetang hinihintay namin? Pero ano pong tugon ni Juan sa mga katanungan na ito? Hindi po. Hindi ako ang Mesiyas. Hindi ako si Elias. Hindi ako ang propetang hinihintay.
Sa ganitong kwento, hugutin po natin, sa ganitong pamamaraan, masasabi natin na ang isang maligaya o isang masayang tao, hindi lamang yung laging nakangiti. Kung laging nakangiti yan, pakicheck po, baka may problema na iyan. Hindi lang nakangiti, masaya dahil tawa lang ng tawa, o kaya masaya dahil nakuha na niya ang kanyang mga gusto. Kundi mula sa kwento ni Juan, ang isang maligayang tao, hindi mapagkunwari. Totoo siya kung sino siya, at hindi siya mapanlinlang ng mga tao. A happy person is not pretending to be somebody else or someone else, but honest and true to who he is or to who she is. Masasaya kaya ang mga taong manloloko? Masasaya kaya ang mga taong nagsisinungaling? Masasaya kaya ang mga tao na nagkukunwari na sila ito, na iba sila? Masasaya ba ang mga taong hindi totoo kung sino sila? Bara sa isang buhay at marahil sa isang puso na sanang maligaya kung laging nagkukunwari at nagsisinungaling. Ngunit pintuan sa isang buhay at isang puso na nakalaan para maging maligaya ang isang taong totoo sa kanyang sarili at hindi mapagkunwari. Si Juan Bautista po, kahit po marahil haluglugin na natin yung mga litrato patungkol sa kanya, wala po tayong makitang mga litrato niya na siya ay nakangiti. Pero tiyak ako, si Juan, masayang tao. Dahil hindi siya sinungaling, totoo siya, at hindi siya nagkukunwari. Alam niya na hindi siya si Jesus, hindi siya ang Mesiyas, hindi siya si Elias, hindi siya ang propetang hinihintay ng mga taong ito. Pero masaya siyang nagpapatotoo at hindi nagkukunwaring ituro kung sino talaga ang bida, kung sino talaga ang nagbibigay sa kanya ng ligaya, sino ba talaga ang darating, at sino ba talaga ang magliligtas sa mundo. Sabi ko nga po, kilala na siya ng mga tao. At pwedeng maging tukso ni San Juan Bautista, ikaw ba ang Mesiyas? Ako yun. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Dahil talaga namang makapropeta yung kanyang sinasabi. At pwede niyang sabihin, ako nga yun at wala ng iba. Bakit pa kayo maghahanap ng iba? Balakid po ito sa pagiging masaya. Ang baliktarin kung sino ba talaga tayo. Ang magkunwari at magsinungaling at marahil maglagay ng mga pedestal at mga pangharang sa ating mga sarili para masabi nating masaya ako. Magandang pong tanungin natin ang ating mga sarili. Lalo't higit sa madami po sa atin na nagtatanong, paano ba ako magiging masaya sa mundong ito? Baka may maskara pa po tayong suot. Baka pretending to be someone else tayo. Baka may tinatago tayo at madalas o kaya marahil nagsisinungaling na tayo. Baka nagkukunwari na rin tayo. Mga kapatid,
Sa linggong ito at sa pagpapatuloy ng ating pagsisiyam, pinapaalalahanan tayo at may maganda tayong ehemplo muli ni San Juan Bautista. Ang taong maligaya hanggang magpakilala kung sino talaga siya. May luha man, may bigat man ang kalooban. Ang importante, totoo siya. At sa bandang huli, alam niya kung sino siya. Alam din niya kung saan siya huhugot ng lakas. Sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Baka nga po nakangiti tayo ngayon, pero may bigat sa ating kalooban. Turuan nawa po tayo ni San Juan Bautista na sa hindi pagkukunwari, makita muli po natin ang tunay na makita muli natin ang tunay nating mga ngiti. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pagtitiwala nating idalangin sa dakilang Ama na mapuspos tayo ng kagalakan at pag-asa habang hinihintay ang nalalapit at dakilang pagdating ni Kristong manunubos natin. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, naway buong galak niyang ipagtanggol sa lahat ng pagkakataon ang dignidad at kasagraduhan ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng mga bansa, naway labanan nila ang lahat ng uri ng karahasan at paghamak sa tao. Bumuo ng mga batas na magtatanggol sa mga maliliit na lipunan at gumawa ng hakbang upang makamit ang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng iligal na droga at terorismo, mga nagpupuslit at nangangalakal ng tao, at iba pang mga pang-aabuso sa dignidad ng tao, makatagpo nawa sila ng pag-asa at paghilom mula sa iyo, O Diyos, at sa pagkalinga ng kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga sumasagip, mga nagpapatupad ng batas, mga nagtatanggol, nag-iingat at nangangalaga sa mga biktima ng karahasan, sa mga nagtuturo at nagpapalaganap ng pagkilos laban sa pagyurak ng dignidad ng tao. Mga ligtas nawa sila sa lahat ng panganib, manatiling tapat at mapuspos sila ng galak sa kanilang mga gawain.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namatay na biktima ng digmaan, karahasan at pagmamalabis, maranasan nawa nila ang galak at kapayapaan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan. Para sa lahat ng mga ito, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tunghayan mo, O mahabaging Ama, ang lahat ng aming panalangin upang mapuspos kami ng galak at pag-asa sa nalalapit na pagdating ng iyong bugtong na anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoon, aming handog ang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang namaririnig sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Juan Bautista at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Jose, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami po ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At suwainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang pag
Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga mahihirap, Panginoon, ilikas mo ang iyong bayan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo muna po sumandali para sa ilan pong mga patalastas. Sa ngalan po ng rektor ng ating katedral, Reverendo Monsignor Rolando de la Cruz, mainit po naming tinatanggap ang bawat isa sa inyo ngayon po sa ating pong inang simbahan dito po sa Manila Cathedral. Maligayang pagdating po at maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating misa ngayong gabi. Palakpakan po natin ang bawat isa. Ikinagagalak po ng bawat isa naman na tuwing magsisimbang gabi ay dumadami ang mga nagsisimba. Kaya gayon din naman din ang aming panalangin na huwag lang sana tuwing simbang gabi dumadami ang tao, kundi ang inyo pong mga kamag-anak, ang inyong mga kaklase at kaibigan ay inyo pong ding himukin na magsimba kada linggo bilang tanda po ng ating pagmamahal at ang ating katapatan sa ating Panginoon. Ilan lang din pong paalala dahil sa mga gabing ito ay madami na din pong mga balita na umaabot na pinapaalala din po sana namin ang inyong maayos na kasuotan sa pagdiriwang ng banal na misa. Misa pa rin po ang ating pinagdadaluhan, isang sagrado at isang banal na pagtitipon po ang ating pong ginagampanan. Kami pong mga naglilingkod ay nagbubuhos din ng lakas upang kami ay makadamit ng maayos. Gayon din naman po ang sanang pakiusap namin na paalalahanan po ninyo ang mga kabataan, ang mga inyong mahal sa buhay na magsisimba. Hindi lang po dito, kundi kung saan po sila magsisimba na sumuot ng ayon at kaaya-aya para sa pagdiriwang. Ang ikalawa po ay ang ating pagtatanggap ng banal na komunyon. Ayaw po nating mangyari na may tinatawag po tayong ma-desecrate ang tinanggap po nating ostya sa banal na pagkukomunyon. Ang ating pong mga mababait na ushers ay naririto po upang tayo ay subaybayan sa maayos na pagtanggap na komunyon
at sa maayos na pagtanggap nito sa ating mga sarili. Tayo po ay binibigyan ng mga pamamaraan paano tanggapin ito. It's either by the tongue or by hand. Kung kayo naman po ay tatanggap by your tongue, kindly expose your tongue a little. Huwag naman pong itago po ninyo ang inyong mga dila para kayo ay tumanggap. Kung kayo po ay tatanggap by the hand, it's left hand over your right hand. Pwede po bang makita ito? Left hand over the right hand. So dito po para ito pong kaliwang kamay ang tatanggap at ang kating kanang kamay po ang siyang magsusubo nito sa atin, no? Huwag po sanang yung nakaganyon o kaya yung nakaabang na dito, sa maayos na pamamaraan po. At mangyaring bago po kayo makaalis sa pila ay mangyaring pakikonsumo po ang banal na katawan ng ating Panginoon. Ito po ay paggalang maliban sa isang mahigpit na habilin. Ito po ay paggalang sa banal na sakramento na ating tatanggapin. Muli po, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Salamat din po sa lahat ng mga lingkod ng ating Manila Cathedral. At ngayong gabi tayo po ay nagpapasalamat sa ating guest choir. Sila po ay ang lighter side movement mula po sa Mandaluyong. Pasalubungan natin po sila ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po sa pakikiisa sa amin ngayong gabi. At magkita-kita po tayo sa ating mga simbang gabi, tuwing gabi alas 8 at tuwing umaga sa ganap na ika-4 at kalahati ng umaga. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Panginoon at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Ay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw ang ating tutugtog, gigising at mananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simba ay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na papagising. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang.